Baguio beans, bell pepper at repolyo. Balutin din natin at ilagay sa styro. Kalderetang kambing. Sarap ito mga kabayan, oh. Lapot-lapot ang sauce. Gulay. At ang request po ng may paluto ay sama na yung gulay. Ayan. Sinama na po natin. Prito na rin po natin yung ating pinirper kahapon na embutido. Okay. Atin ang gulay, Pechay Baguio with carrots. Isa na. Okay. Magandang araw po ulit mga kabayan at nagbabalik po ulit tayo dito sa ating munting kusina. Kasama natin si Isang Arnel. At magluluto po ulit. Prepare po tayo ng paluto ulit. At nung nakaraan po ay tayo po ay cut-off ng paluto ay hindi po natin matatanggihan yung ating suki sa Canada. Shoutout po ulit kay Ma'am Estela yan, ng Trapiche. Tanawang Batangas at pangatlong beses na po natin kasi siya papagluto ay uuwi at po ulit siya galing Canada at meron po ulit siyang request na mga paluto. So magluluto po tayo ng bali siyam na putahe at magluluto rin po tayo ng kanin. Bali 20 kilos na kanin. So magluluto po tayo ng kalderetang kambing, apritada, puchero, butter garlic prawns with Cajun seasoning, 25 pieces na Batangas style na embutido, chop suey fish fillet with mayo garlic sauce, sotanghon in garlic gisado at kare-kareng oxtail. So prepare na po natin ngayon. Nandito po yung ating pang embutido at matagal-tagal po yung gawin. Pinagiling na po natin sa palengke. May mga gulay na sibuyas, bawang, patatas, carrots at bell pepper. Tapos meron po tayo dito 5 kilos na laman ng kambing. Gagawin po natin kaldereta. At ito naman po yung ating liempo. Magluluto po tayo ng puchero. Ayan. Bali 5 kilo rin po ito. Tapos itong oxtail, inuhugasan pa ni Isang Arnel. At magluluto rin po tayo ng pork apritada, 5 kilos. So nahin na po natin isa lang itong ating liempo. Ayan. Ganda ng ating liempo. Shoutout po sa ating binibilhan ng karne. Ganda. Atin na po itong papalambutin. Lalaga na natin para bukas po ay piprito na lang natin. Timplahan lang po natin yan ng asin. At maglalagay din po tayo ng paminta. Hindi na po tayo maglalagay ng iba pang dito, mga sibuyas bao kasi gagamitin po natin ang kaldo niyan. Baka masira. Ay, takluban po natin to. Dito po tayo sa kabila. Inugasan na ninsan tong ating ito po yung ating oxtail. Ibablanching naman po natin yan. Para bukas, diretso na siya sa pressure cooker. Lagyan po natin asin. At takluban na rin po natin. At timplahan po natin tong ating pang-embutido.
pangkalderetang kambing at pang-apritada. Maglalagay po muna tayo ng asin at sasabay-sabay na po natin yung timplahan. Lagay po tayo asin, rock salt, tapos paminta. Lahat naman po yan ay may paminta. Lagay po tayo ng toyo. Lahat po ay may toyo din yan. Okay. Lagay po tayo ng sweet pickles. Sweet pickles dito sa ating apritada. Caldereta, lagyan din po natin. At dito sa ating embutido. Okay, maglagay na po tayo dyan ng itlog. Pang embutido. Lagyan din po natin ng liver spread. Lagyan po natin ng pasas. Lagyan natin ng ketchup. Okay, lagyan din po natin ng harina para hindi po yan malambot pagka binalot natin. Lagyan po natin ng cheese. Maraming cheese para masarap. Tapos maglagay naman po tayo dito ng Worcestershire sa ating pangkalderetang kambing. Mahirap pong bigkasin pero Lea and Perrins Worcestershire sauce. Tapos maglalagay po tayo ng kaunting brown sugar pang balance dito sa ating embutido. At ang ating pineapple juice dito sa pang-apritada at sa pang-kaldereta. So, sa basic lang po nating rekado ito i-marinate para bukas ay malasa na. Saka natin dadagdagan ng rekado. Suot lang po tayo ng gloves at kakamay natin yung paghahalo para maganda ang pagkakahalo. At pagkatapos po ay babalutin natin yan, ilalagay natin sa ref para sigurado hindi masisira. Unahin natin itong kalderetang kambing. Ito pong ating pangkalderetang kambing ay hinuhugasan ko po ito sa suka. Tapos saka ko po binabanlawang para hindi siya masyadong maanggo. Okay, pwede na po natin ito ipabalot at para ma-steam natin. Buksan po natin itong ating binablanching na oxtail yan. At hugasan po ulit natin to para malinis na malinis yung ating pangkare-kare. Bukas po, i-pressure cooker natin yan. Tinanggal ho natin yung mga impurities. At gagamitin natin yung sabaw niyan bukas. Kailangang malinis. Itong kabila, testingin natin kung pwede baga nating hanguin. Maya-maya pa ito. Palambutin pa po natin na kaunti yung gempo. Ayan pa nating lumambot. Balutin po natin itong embutido at matagal-tagal itong gawin. Babalutin ho namin minsan. Habang pinapalambot pa natin itong yempo. Okay, ganun lang po kasimple. Yan, nabalot po natin yung mga embutido.
Bali 25 pieces at puputulan po minsan yung dalawang dulo. Ayan, para maganda tingnan at hindi masikip sa ating steamer. Buksan po natin to. Ayun, malambot na. Tamang-tama. Hanguin na rin po natin to. Palamigin na natin to tapos lagay natin sa ref pag lumamig. At bukas po ay piprito natin yan. Gawin nating pochero. Okay, sinasalansan na po ni Insan yung ating embutido para ma-steam natin. Tama-tama yan, Insan. Sa ating maliit na steamer, kasyang-kasya yan. Bubuhayin ko ng apoy. So, Insan. I-steam na po natin tong embutido. Ayan. Tapos takluban natin ng dahon para maganda ang pagkaka-steam. Okay. I-steam po natin to sa loob ng 1.5 oras at hintayin na lang po natin yung maluto at tutuloy po natin lutuin bukas yung ating mga paluto o orders. So magkita-kita po ulit tayo bukas ng madaling araw ang ating gising. Umaga po mga kabayan at ngayon po ay 3:30 ng madaling araw. So mag-umpisa na po tayo magsalang. Ito may narinate natin pang apritada. Ito naman yung pang kalderetang kambing. Salang na po natin. Nag-init na ho ako ng kawali. Maglagay tayo ng mantika at pagsasabay na nating isa lang. Mag-isa na agad tayo. Nausok na. Lagay po tayo mantika tapos konting margarine. Isa na tayo ng bawang. Sibuyas. Gisa rin po natin yung tomato sauce para hindi maasim. Tulog po natin tong ating minarinate na pang-apritada. Dito naman sa kabila, yung ating pang-kaldereta. Haluin lang po natin maigi. Okay.
Takloban po natin. Inaapin na konti ang apoy, baka mapuwersa ay sunog ang ilalim. Okay, nag-set up po ulit tayo dito ng 2 kalan at iprito natin tong ating yempo, pamputsero. Ininit ko na rin po yung mantika. Tataklaban po natin yan. Ito naman sa kabila, sinalang ko na rin po yung ating oxtail. Lagyan lang po natin ng asin. Pressure cooker natin para mabilis. Bilis lumambot. Sindihan natin yan. Okay, orasan po natin yan mamaya pagka nasingaw na. Nasirit na. Gayatin po natin itong ating fish fillet a la tempura. Yan, medyo malaki-laki yung gayat nun. Para matimplahan na rin natin. Timplahan po natin itong ating fish fillet. Lagay tayo ng itlog. Lagyan natin ng durog na bawang. Paminta. Lagay po tayo ng katas ng kalamansi. Chicken powder. Tapos harina. At naglalagay din po tayo ng kaunting cornstarch para malutong-lutong. Okay, haluin lang po natin. Para mamaya ay maprito na natin. Di po tayo maglalagay ng pampaalat dito at ito po ay may lasa na. Lalagyan natin mamaya ito ng breadcrumbs. Okay. Baliktarin po natin to. At haluin po natin itong mga nakasalang para mapantay natin ang pagpapalambot. Kumusta ka na? Konti pa. Okay, takip ulit. Hanguin na po natin itong ating ganda na ito. Pamputsero natin. Prito na tayo ng saging. Hanguin po natin ito. Saging. At isunod po natin yung patatas and carrots.
Pwede na rin po ito, patatas and carrots. Ready na ang ating pamputsero. Gagayatin na lang po natin yung karne. Pwede natin salang yan maya-maya. At prito na rin po natin yung ating pinirper kahapon na embutido sa dahon ng saging. Diretso na po tayo. Diretso na ating luto. Kumustahin po natin itong ating pork apritada. Malambot na. Malambot na. Maglalagay na po tayo ng gulay. Patatas and carrot. Lagyan din natin ng liver spread. Haluin lang po natin. Ihahapok po muna natin to yung ating gulay bago natin kumplituhin. Okay, tatakpan po uli natin. Takip uli. Balkan na po natin yan, yung ating apritada. Kumplituhin na natin, lagay tayong gisantes o green peas, tapos bell pepper. Dinagdagan po natin ng kaunting sauce. Okay, in-inin na lang po natin yan. Igay-igahin natin para lumasa yung bell pepper. Ay, pwede na po nating hanguin to. Oh, quality na po mga kabayan. Iluto na tayo. Apritada. Hanguin na po natin, balutin natin at ilalagay natin sa styro. Pork apritada. Ito namang kambing, ang testingin po natin. Uy, malambot-lambot na, malambot na. Pwede na. Lagay na po tayo ng gulay para may gulay yung kaldereta natin. Tapos, lagyan natin ng dahon ng laurel. Dahon ng laurel, masama din po pag masyado marami, kaya mga 2 piraso lang. Lagyan din natin liver spread. Lagyan natin ng konting banana ketchup. Lalagay din po tayo ng konting peanut butter. Konti lang para may lasa-lasa siyang peanut. Haluin lang po natin. At ihapkok muna natin yung gulay bago natin kumplituhin. Okay, takpan po uli natin yan. Lipat tayo dito sa kabilang kawali. Mainit na po yan, ininit ko na. Lagay tayo mantika, magigisa po ulit tayo. Salang natin dyan putsero.
Lagyan din natin ng margarine. Bawang. Sibuyas. Isa rin po natin tong tomato sauce. Tapos sulog natin to. Yung ating pinaritong yempo, saging, patatas and carrots. Timplahan na po natin yan. Lagay tayo ng banana ketchup. Lagay tayo ng paminta. Lagay tayo ng brown sugar. Sabawan po natin ang pineapple juice. Yan ang magpapasarap dyan. Tapos ito yung ating kaldo. Yan pinagpakuluan natin. Lagyan po natin ang kaldo. Sabawan natin. Haluin lang po natin. Tapos lagyan natin ng garbanzos. Hans pork and beans. Kukuluin lang po muna natin to at palambutin natin yung karne. Tatakpan po natin para mabilis siyang kumulo at lumambot yung karne. Hanguin na rin po natin tong ating embutido at okay na po yung ating Batangas style embutido. Luto na. Kumplituhin na po natin tong ating kalderetang kambing. Half cook na yung patatas. Okay. Kumplituhin na po natin. Ilagay tayo ng hot sauce. May konting anghang po yung kaldereta. Pero hindi natin masyadong hanghangan at baka may mga elderly na kakain tsaka mga bata. Lagyan natin ng bell pepper. Keso. Yan, maraming keso para cheesy. Haluin lang po natin. At hayaan natin itong main-in. Pakuluin natin para matunaw yung cheese at sumama sa sarsa. Okay, pakuluin na lang po natin to. Igay-igayin pa natin ang sauce. Nakulo na po ito. Ating medyo malambot na yung karne. Ayun. Alagay na po tayo dyan ang gulay na Baguio beans, bell pepper at repolyo. Ang bango. Ang bango ng ating niluluto. Yan, luluto-lutoy lang po natin dito yung huling gulay nating nilagay. At itong ating kalderetang kambing. O, pwede na po nating hanguin to mga kabayan. Napaka lapot na. Quality na po yan. Pwede na po nating hanguin.
Balutin din natin at ilagay sa styro. Kalderetang kambing. Okay na po itong ating putsero. Pwede na rin po natin ito hanguin. Baka ma-overcook pa yung gulay. Ayan na. Batangas style putsero. Nagpakulo po tayo ng tubig. Lagyan natin ng asin. Pa-blanch po tayo ng gulay ng kare-kare. Unahin natin yung sitaw. Matigas-tigas po kasi yung sitaw, kaya dapat ay unahin natin. Sitaw, okay na po itong sitaw. May mga sitaw tayo, kaya libre lang yung sitaw. Kinuha lang natin ito sa bukid, fresh na fresh. Tapos itong talong naman. Dito po ay hinuhugasan na ni isa na nililis niya yung hipon. Tinanggalan na niya ng sungot. Yan, at gagawin po natin itong butter garlic prawns with Cajun seasoning. Yan, tatanggalan nun ng bituka. Yun, may itim na yun. Yun, tinatanggal. Saka itong mga sungot. Ayan. Para maya-maya, masalang na natin. Hanguin po natin itong talong. At ihulog na natin itong pechay na Tagalog. Saglit lang naman po natin itong lutuin yung pechay. Pag nakuluan ng konti, okay na yan. Na-blanch na. Ready na po ang gulay natin sa kare-kare. Pwede na nating salang yung ating kare-kare. Salang na po natin yung kare-kare. Maglagay na tayo ng mantika. Gagamit po tayo ng aswete powder, mamasitas. Aswete powder para mabilis. Tapos mag-isa na po tayo ng bawang. Yan, pag mabango na ang bawang, hulog po natin yung ating pinagiling na mani. Giniling na mani. Ito po yung hindi matamis. Purong mani na giniling. Tutunawin lang po natin yan at yan ay matutunaw dito sa ating mantika. Pagka medyo tunaw na ganyan, lalagyan po natin ng glutinous rice flour. Giniling na malagkit. Para lumapot yung ating sauce ng kare-kare. Mabango. Dagdagan pa natin konti. Ayan. Haluin po ulit natin. Yun.
Ang bango na. Pwede nating ihulog yung ating pinalambot na oxtail. Ito po yung ating pinalambot na oxtail. Testingin natin muna at baka makunat pa ito. Ayun, tamang-tama ang lambot. Oh, ganda oh. Ayun, tamang-tama po ang pagkakapalambot natin. Sakto sa oras. Kaya, hulog na natin. Haluin lang po natin at yan ay kusang lalapot. Ayan, lumapot na nga kagad. Palibasa ay mainit pa yung kaldo nung ano. Dagdagan po natin ang sabaw. At kailangan niya ng may extra sauce. Ayan, haluin lang po natin. Okay. Hindi po muna natin ito titimplahan at may timpla po yung ating kaldo. Pwede rin po kayo maglagay ng beef cubes kung gusto ninyo, pero hindi na po tayo maglalagay at yung kaldo natin ginamit ay solid na yun. Oh. Ayan, lapot, ang ganda. Pakulo-kuloyin lang po natin to bago natin ihulog yung gulay. Para siguradong alam natin na malasa na yung sauce. Timplahan po natin ng konting asin. At may konti namang lasa, huwag sobrang tabang. At ihulog po natin itong ating binalance na gulay. At ang request po ng may paluto ay sama na yung gulay. Ayan. Sinama na po natin. Ganun lang po kadali ang ating version ng kare-kare. Hindi po tayo naglalagay ng sibuyas. At madali pong makasira ng sosyo ng kare-kare pag may sibuyas. Madali siyang umasim. Sa experience ko po sa pagluluto ng kare-kare ay matibay po pagka di nyo sinamahan ng sibuyas sa pag-isa. Okay, kulo-kuloyin lang po natin to para man lumasa sa gulay yung sauce. Pwede na po itong ating kare-kareng buntot ng baka. Oxtail. Bagoong alamang lang po ang katapat niyan. Oh, ganda ng sauce. Tsaka mabango. Pwede na po nating hanguin yan. Kare-kareng buntot ng baka. Luto na ito. Itlog po ng pugo para sa ating chop suey. Okay. Salang po tayo dito ng fish fillet a la tempura. Init po tayo ng mantika at lalagyan natin ito ng breadcrumbs. Yan o. Diretso na natin dito sa hindi pa masyadong mainit na mantika. At pag sobrang init na po kasi ay mabibigla ang luto. Gigisa po ulit tayo dito. Luto tayong chop suey. Salang natin. Lagyan tayo mantika. Isa tayo ng bawang. Sibuyas. Isa po natin yung ating sahog. Chicken fillet. Sasangkutsahin lang po muna natin. Luluto-lutuin muna natin yung ating chicken. Timplahan po natin paminta, chicken powder,
liquid seasoning. Oyster sauce. Haluin po natin. At sasabawan natin. Ay sabaw. Okay. Haluin lang po natin at pakuluin natin to bago natin ihulog yung gulay. Takip. Hanguin po natin to, first batch ng ating fish fillet a la tempura. Buksan po natin to. Nakulo na. Hulog na po natin yung halo-halo nating gulay na pancapsuy. Sayote, carrot, celery, tengang daga, cauliflower, young corn, Baguio beans, chicharo. Marami-rami po yan. Halo-halong gulay. Pakuluin po muna natin ito saglit. Pwede na po natin hulog yung huling gulay. Bell pepper at repolyo. Madali lang po kasing maluto yung repolyo. Kaya medyo pinahuli natin. Okay, lalaputan po natin. Mayroon po ako ditong isilari. Cornstarch at tinunaw ko sa tubig. Butan natin yung chop suey para maganda ang sauce. Kaunti pa. Okay. Ganun lang po kasimple ang ating chop suey at lalagyan na lang natin to ng itlog ng pugo. Ito na po itong ating chicken chop suey. Patayin na natin apoy at baka ma-overcook pa. Hanguin na po natin. Lagay po natin sa catering tray. Ang bango ng ating chop suey. Quality. Okay. Kalang po natin dito yung hipon. Garlic butter prawns with Kaju seasoning. Lagay po tayo ng mantika para hindi masusunog yung ating butter. Tapos gamit tayo ng butter. Tunawin lang po natin saglit yung butter. Bawang. Maraming bawang. Okay, hulog po natin tong ating hipon. Timplahan po natin. Lagay tayo ng liquid seasoning.
Lagay din po tayo ng oyster sauce. Lagay tayo ng paminta. Tapos lagyan natin ng Cajun seasoning. Haluin lang po natin. Madali lang po yung maluto. Ang bango ng bawang, ganda ng pagkakatusta natin. Sarap ito mga kabayan, no? Lapot-lapot ang sauce. Bango nung Cajun seasoning eh. Ganun lang po kasimple ito. Pwede na natin itong hanguin, no? Garlic butter prawns with Cajun seasoning. Luto na rin po itong ating fish fillet a la tempura. Hanguin na rin natin at gagawa po natin yan ng sauce, mayo garlic sauce. Hanguin na po natin to. Lagay natin sa catering tray. Salang po natin dito yung sotanghon in garlic gisado. Okay, naglagay tayo ng mantika po at lagyan po natin ng aswete powder. Mamasitas aswete powder para mabilis. Tapos gisa na tayo ng bawang. Sunod na po natin yung sibuyas. Mainit yung ating kawali. Sunod-sunod na yan. Ilagay na natin yung sahog na chicken fillet. Okay. Gisa-gisa po muna natin saglit yung ating manok. Sangkutsahin muna natin. Timplahan po natin. Maglagay tayong chicken powder. Paminta. At kaunting patis. Ito po gagamitin nating pansabaw, yung kaldo. Pinagpakuluan. Okay. Tatakluban po natin para mabilis kumulo. Nakulo na po ito. Hulog natin itong ating sotanghon. Yan po ang brand Sapporo Longpo. Tatakloban po uli natin para mabilis maluto yung sotanghon.
Paluto na po ito. Lagyan natin ng gulay. Pechay Baguio with carrots. Ganun lang po kasimple. Sotanghon in garlic gisado. Okay, lalagyan po natin ng bawang, fried garlic. At pwede na po ito. Hanguin na natin itong ating sotanghon in garlic gisado. Haba. Kakahigin mo isan ha. Okay. Saig. Yan ang huling patak. Okay. Lagyan natin ng onion leeks, sibuyas. Tapos lagyan uli po natin ng fried garlic. Okay na po ang ating sotanghon in garlic gisado sa bilao. Buksan po natin itong sinaing ni isang Arnel. Pag ito'y hilaw, ay, isan, pag ito'y hilaw, say, ulitin mo ito. Husgahan na, sinaing ni isang, wow! Paggaling mo talaga, isan. Yan ang gusto ko sa'yo, sinaing. Quality. Ang bangaw. Oh, ganda po na sinaing ni Isan. Oh. Ganda ng pagkakaluto. Oh. Okay. Pwede na natin balutin. Para may lagay natin sa estero. Isang bagsak muna. Ayan. At lalagay lang po natin sa estero. Tapos na tayo. Babalutin po ito at ilalagay sa estero para hindi lalamig. Mga kabayan, at naluto po natin bali siyam na putahe. Nandito po yung fish fillet with mayo garlic sauce. Ito po yung sauce niya. Tapos ito yung bagong alamang ng kare-kare natin. Chapsuy, buttered garlic shrimp with Cajun seasoning. Ito po yung sotanghon and garlic gisado sa bilao. Nandito po yung ating apat na putahe, apritada, kalderetang kambing, puchero at kare-kareng oxtail. Ayan, mainit pa. Nilagay po natin sa styro para hindi sila lalamig. May label naman po yan, kaya hindi sila malilitaw. At ito pong dalawa ay plain rice. Ayan. Dalawang styro na plain rice. Ayan. So, di-deliver po natin uli ito sa
sa Trapiche, Tanawan, Batangas. Bali pa 3 beses na po nating ipinapagluto si Ma'am Cristeta Molina. Yan, shoutout po ulit sa inyo at maraming salamat. At kay Ma'am Estela ng Canada at kay Ma'am Joanne Manguera. Ayan. Ito po yung embutido. Ayan, sa dahon ng saging. So, biyahe na po muna tayo ngayon. Biyahe ngayon ay tamang-tama, 9:30. Dapat po ay 11 ay nandun tayo sa Trapiche, Tanawan, Batangas. Okay mga kabayan, at nandito na ulit tayo sa Barangay Trapiche, Tanawan, Batangas. Yung bahay ng ating suki. Kabisado na ni Sir na landaan, ni Kusinero nga na. Bababa lang po natin pagkain. Tara. Diyan natin, lo. Habang biyahe. Hello po, magandang umaga po. Kumusta po? Hindi naman pa. Ayan, shoutout kay ma'am. Hello ma'am. Si Ma'am Joanne. Hello po, kumusta? Kapatid ko. Hello ma'am, magandang tanghali po. Ma'am, saglit lang. Bababa lang po na pagkain. Si Sir. Ayan, kumusta? Ay, naku, nandito si Ma'am. Ma'am, magandang tanghali po. Si Ma'am. Ay, tingnan natin kung sino ang pogi. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Kailan po kayo dumating? Nung, kailan ba tayo tumayon? Lunes, ano ba naman yun? Linggo pala. Linggo, sige. Kamusta po ang inyong kalusugan? Okay naman po kayo? Ay, okay. Araw-araw, nanonood ako sa mga paluto mo. Salamat po. Habang nanonood ako, kain ako ng kain. Salamat po, salamat. Salamat sa maganda. Matiigis sa malinis. Mga pizza mo naman nila, ha? Saglit lang mama, bababa lang natin saglit ng ano. Salamat masyado. Mga kabay, papasalamat lang po ulit tayo kay Ma'am Estela, yan, ng Canada. Nagbalik bayan ulit si Ma'am. Nag-usap kami, naglungustas. Pinausap ko siya. Magluto ka, ha? Salamat po ulit Ma'am, at more blessings po sa inyo. Salamat. Ay, malaking tulong talaga. Sana'y papain palang papain ng iyong buhay. Siguro mga 2,000 years old. Pero mga kabay, papasalamat po ulit tayo kay Ma'am Estela at kay Ma'am Tita. Tita, yan. Kay Sir at kay Ma'am Joanne, yan si Ma'am Joanne. Sabay, tignan mo sa sarap ng pagkain. Maluto mo pa. Maraming salamat. Ay, meron tayong tip kay Ma'am. Salamat po ulit. Salamat po. Salamat, ha? Sige po. Tawag. Sino? Tawag na lang kami ulit, ha? Apo, kailan po kayo sa October yan, tama na. I-update na tayo.